Hello guys, good morning! Ako po si Saito and welcome back sa aking channel. Sa ngayon, nandito po tayo sa trabaho ko at medyo maaga pa naman, meron pa naman akong 25 minutes. So, ako ay makikipagkwentuhan sa inyo. So, wala na akong maraming intro pa. Dire-diretso na po. Pero bago ako magdire-diretso ay nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat. At iniimbitahan ko po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel. Pakisuportahan nyo po ang aking channel at pakipindot nyo na lang po ang all para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Ma-notified po kayo. So anyway guys, ang ating topic ngayon ay tungkol kay dito sa pamilyang kay nanay kila Polybic, sa madaling salita. Mas kilala ko kasi si Polybic. Oo, medyo nakakalimutan ko yung mga pangalan nung iba niyang kapatid at saka yung tatay niya at saka yung nanay niya. Si Polybic lang talaga yung aking natatandaan at saka si Aljon, yon. So, ayun guys, kahapon napanood ko siya at sobra akong naiyak ako sa kanila, sa totoo lang. Sobrang nakakaantig ng puso at napaka-genuine ng pagmamahal nitong magpapamilya na ito, bagkos na nagkasala ang kanilang tatay at naging nalulong sa sugal. At ayun nga guys, sa mga nakapanood sa inyo, kung maaalala nyo, ang pakiusap lang ni nanay ay wag nang magsugal, at kung magsugal man ay wag palagi, once a week, or kahit na nga once a week, nanay, wag mo na siyang papayagan para tuloy-tuloy na po ang inyong maging isang pamilya, hindi na kayo magkawatak-watak. So, alam nyo, kahapon, napakasarap nilang panuorin na ang isang pamilya ay magkakasama at nagmamahalan. Bagkos, nagkaroon sila ng mga problema sa buhay, pero maganda ang pagpapalaki ni teacher dito sa kanyang mga anak. Oo, hindi niya tinuruan na kamuhian ang kanyang ama. So, mahal na mahal pa rin nila kahit na 3 taon nilang hindi nakita yung kanyang tatay, pero nandoon yung kanilang pagmamahal. Sana nga tuloy-tuloy na rin yung kanilang paggaling. At agree din naman ako doon sa ginawa ni Daddy Frankie at doon sa pakiusap ni tatay na alisin muna yung motor dahil nga ginagamit ni Polybic doon sa kanyang pamamasyal. Ginagamit niya yung motor at ang mahirap pa doon, wala siyang lisensya at hindi pa naka-registered yung motor. So napakahirap talaga. So kaya mas minabuti pa ni tatay na dalhin muna ni Daddy Frankie yung motor para makaiwas sa disgrasya, at saka kapag nahuli yun na walang lisensya, kailangan may helmet ka. Daddy Frankie, baka kung pagbalik mo ng motor, kung po pwede, sasabihin ko sana guys na bigyan sila ng helmet, pero naalala ko pala, papalagyan naman pala ng sidecar ni Daddy Frankie. So hindi na kailangan pala ng helmet. Sasabihin ko sana na pagbalik ng motor, bigyan mo siya ng helmet. So naalala ko na sidecar pala yung ilalagay. So hindi na kailangan mag-helmet guys. So ayun, ako'y hangang-hanga dito sa pamilya ng ito. Oo, sana gumaling na silang lahat at sana yung mga kapitbahay nila ay maunawaan sila. Alam mo guys, para sa akin nga, kung ako kay Daddy Frankie, i-close ko yung comment section ng kanilang mga video, kasi ito si Polybic palaging pinapanood, kasi siyempre hindi natin maiwasan na meron mga basher, kaya parang mas maganda siguro i-close na lang yung comment section ng mga videos nila, pero hindi rin naman maiiwasin ni Daddy Frankie na i-close yun, kasi minsan sa atin siya umihingi ng mga opinion sa mga viewers, di ba guys, sa mga viewers. Kaya sabi ko nga, sana naman maintindihan ng mga viewers yung kalagayan nitong mga batang ito, lalong-lalo na itong si Polybic at yung kanyang kuya, at medyo talagang sensitive yung kanyang kuya.
yung kanyang kuya ay napakasensitibo rin. Ay, ibig kong sabihin, si Polibik pala yung pinakapanganay. Yung pangalawa, yun ang ano, yung pangalawa yung umiiyak ng isang araw. So, yun guys. Sana lang wag na tayong, kung mayroon man tayong sigurong sasabihin na hindi maganda, siguro wag na lang, wag na natin sabihin alang-alang sa pamilya na to. Kasi gusto natin silang gumaling. Oo, gusto natin silang gumaling para tuloy-tuloy na. Si teacher, awa ng Diyos, gumaling na. Pero nakaka-proud itong anak niyang isa. Siya talaga yung nagtaguyod sa lahat. Oo, biruin mo, 3 taon wala yung tatay nila. Siya yung nagtaguyod. Oo, siya yung nagtrabaho, siya yung nagpakain, hanggat sa dinala niya yung kanyang nanay sa pagamutan at gumaling. Nakaka-proud, oo. Napakaswerte. Alam mo, actually, sa isang pamilya, napakaswerte ng magulang kapag meron kahit isa man lang sa mga anak ang katulad ng ginawa ni Kuya. Nakalimutan ko lang talaga yung pangalan. Pasensya na kayo. Nakalimutan ko yung pangalan niya, pero hangang-hanga ako dito sa batang to. Oo. Nakaka-proud. Biruin mo, siya yung tumayong nanay at tatay, at tapos may mga problema pa sa pag-iisip, yung dalawa niyang kapatid. Pero kinakaya niya. Oo. Si ano naman, si Polibik, ang nakikita ko rito ay mukhang matigas ang ulo nitong batang to. Matigas ang, parang matigas ang ulo niya. Oo. Dala rin siguro ng paniniwala niya siguro, kaya ganon. Pero yung kaibigan niya naman, okay naman. Yung nakausap ni Daddy Frankie nung isang araw, okay naman siya. Pero si Polibik lang talaga para talagang iba yung kanyang pananaw. Oo, iba yung kanyang pananaw. Pero yung kaibigan niya, hindi naman ganon. Oo. Pangit naman sabihin na, parang nagkukunwari lang. Parang ganun, mahirap kasing sabihin na ganun. Kasi ayaw niya rin uminom ng gamot. Oo. Yung mga tinulungan ni Daddy Frankie, mas malala, pero gusto nilang uminom ng gamot. Siguro itong si Polibik, alam nyo guys, parang mali na tong sinasabi ko. Ayaw kong magsalita ng hindi maganda. Pero ano ko lang to ba, yung parang pakiramdam ko lang ba, na bakit ayaw niyang uminom ng gamot? Oo. Siguro alam niya rin sa sarili niya na hindi siya ganun. Parang acting lang. Oo, pasensya na kayo guys. Na ano ko lang ba? Kasi yung kaibigan niya hindi naman ganyan eh. Sila yung bumubuo ng ano nila, ng relihiyon niya. Yung paniniwala, hindi naman relihiyon. Yung paniniwala nila, parang sila yung bumubuo ng mga kaibigan niya. Parang ito kasi si Polibik, parang siguro yung nababasa niya sa Biblia, siguro iniisip niya, pero para sa akin, okay naman siya. Parang nagdadrama lang. Hindi, pasensya na kayo guys, talaga yung nararamdaman ko. Parang hindi naman siya, parang wala naman siyang problema. Yung isang kapatid niya, yung sumunod sa kanya, yun, parang depression. Oo. Yung isang kapatid niya, yung tahimik, parang yun depression, parang yun ang parang kailangan talaga ng tulong. Pero si Polibik, parang siya iba, mahirap i-explain actually mga kaibigan. Mahirap i-explain, pero para sa akin yung may depression talaga yung isa. Yung sumunod kay Polibik, yun talaga ang parang nakikita ko na may diferensya sa. So, yun lang guys. Pasensya na kayo. Kasi parang, ewan ko ba, iba talaga yung, para kasing, pinapakita lang ni Polibik na matatag siya, na ganun. Parang ganun lang. Pero parang wala naman siyang problema. Matapang-tapangan lang siya dahil sa mga, yung paniniwala niya siguro. Yun guys. So, anyway guys, pasensya na kayo kung mayroon akong nasabing hindi maganda, halimbawa,
Yun lang kasi yung naano ko kasi ayaw niya rin uminom ng gamot. Bakit? Eh kung talagang gusto niya talagang gumaling, iinom siya ng gamot. Sila Shermin nga, sila Kuya Oliver nga, 'di ba? Sila Ate Nida. O 'di ba? Oh, yun mas malala, yun talaga malala. Oh. Pero sumusunod sila sa pakiusap ni Daddy Frankie na kasi gusto nilang gumaling. Kaya parang naiisip ko na parang si Puli Vicky, parang wala naman siyang problema. Ayaw niya rin gumaling, ayaw niyang uminom ng gamot. So, parang 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 AI ba? Sorry guys sorry Oo. Anyway, hanggang dito na lang guys yung aking kasi iba-iba yung pumapasok sa isip ko kasi kay Pulibik para kasing bakit ayaw niya uminom ng gamot? Ayaw niya bang gumaling siya? Or parang nagkukunwari lang siya na ganon? Oo, puro Panginoon yung kanyang sinasabi sa kanyang pag ini-interview siya ni Daddy Frankie, paulit-ulit yung mga sinasabi niya na ganon. Na parang masyado siyang nagfo-focus siguro doon sa bagay na yon. Kaya, anyway guys, hanggang dito na lang muna yung aking kwentuhan natin. So, pasensya na kayo kung meron man akong nabanggit na hindi maganda, pero yun lang talaga yung aking nararamdaman, yung aking nakikita. So, shout out sa inyong lahat. So, Daddy Frankie, itatry kong kontakin ko kung paano kita masendan ng kahit konting tulong. Masendan kita at itatry ko, hindi ko lang kasi alam at saka minsan busy rin po ako, minsan lang po akong maggawa ng reaction video. So guys, sa mga hindi pa po nakakasuporta sa akin, pakisuportahan nyo po yung aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. So see you on my next video. Bye bye.